namang interesting na usapan ang ating pagsasaluhan dito sa SKL? Or share ko lang? Kasi when we talk about love, talagang laging interesting ang usapan. Ito ang organ na nagsisimbolize. Ang organ na nagsisimbolize dito ay ang heart natin, di ba? Pero ano nga ba ang kinalaman ng isa pang organ na dapat ata ay mas ginagamit pagdating sa pagmamahal? At ito naman ay ang ating utak. Pero minsan, ayaw natin pairalin yun. Ito yung gusto natin pairalin. Kayo ba, Emma? Amiga? Sinong nangingibabaw pagdating sa love? Is it heart or mind? Or mind over heart? Go ahead, Emma. Minsan kahit gusto mo silang pantay lang, yung parang, I think pantay sila, pero sa akin mas nangibabaw si heart. Always? Always. Oo. Kasi parang sabi ko nga 'di ba, mas emotional tayo. Ako lalo na ako, emotional talaga ako. So pagdating sa love, parang marupok ako. So mas nangingibabaw talaga si heart sa akin. Pero hindi mawawala si mind. Hindi siya nali-left out. Nandun pa rin si mind, pero merong mangingibabaw. Ganito na lang yung sagot ko. I spent my entire life probably letting my heart take over. So lately, napapractice ko na mind naman over. So para mas matino tayo, diretso dun sa logic kung anong dapat. Mahirap gawin, ha? Ang hirap nun. Kasi malaki yung puso ko. As in, mahirap. Iiyak talaga ako kapag nag-no ako sa isang tao. Ikaw ba, Mama P? Ako naman, syempre, nag-uumpisa yan sa attraction muna eh. Pag na-attract ako sa isang tao, iiral na yung utak ko muna. Tama ba to? Is this person right for me? Is he just gonna give me a headache? Ito ba'y tama sa, ano ba, for building a family? Is he a Future. responsible person? So, parang attraction muna, and that entails some emotion. But before I get any deeper, gagamitan ko muna ng utak. Pero una sa lahat, tama ba tong taong to sa akin? Does he belong, do we have the same faith? Kasi I will not be, di ba? I will not be with shackled person. with an unbeliever. Hindi ko gagawin yun. Tapos, responsible person ba siya? Pwede ba itong maasahan sa future? Or ako lang magdadala all the time? So, ganun nangyayaring process sa akin. A little bit of the heart, but before it gets any further, I'll apply my mind to it to make sure na i-continue ko siya. Ang galing mo dyan. Naku, kayo ba mga kada? Pili Yung mga kayo. guests natin, oh. Naku, gusto ko malaman. Si Lash ba? Si Lash! Lash dati heart, ngayon mind na? Or... In a relationship, it doesn't have to be always aligned with us. You have to be very smart. You have to be smart and at the same time be an empath. Alamin mo kung kailan mo dapat gagamitin yung heart mo and yung mind mo. Ay, malalim. Ang lalim. And I thank Pero you. para mas lumalim pa yung usapan natin this morning, meron tayong makakasama, di ba? O tanungin na rin natin down the line. Si Justin at si Rochelle. Oo. Justin. Once upon a time. Ako po, I believe talaga na we cannot control anybody, any situation. The only thing that we can control is our mind. So if na-control natin yung mind natin, makokontrol lagay natin yung puso natin. So mind first ako. Mind first. Pagkatapos syempre, nung love story that led to it Pag all. masaktan yung heart, si mind. Natuto na. Si Rochelle Ikaw ba, naman. Rochelle? Sa akin naman po, for me, heart. Kasi kapag na-in love ka po, parang kahit anong gawin niya is mababaliwala. Kunyari po, nag-set ka ng standard. Pero once na pag na-in love ka or nahulog yung loob mo, parang lahat tatanggapin mo. Kaya for me, mas more on emotions and heart po. Ganon. Wow. Ikaw ba, Kevin? Oo nga, Ken. Ako ba dun lang? Anyway, ako kasi halos pantay eh. So, I use my heart to make me feel alive, and then I use my mind to keep me alive. So kapag ka nasisira na yung mga decision ko because of my emotions,
Kaya ang isip natin nasa taas eh. Yun lang yun. Babalik niya lang yung puso mo sa tamang daan. Yun. Lalim, Kevin. Lalim naman Lalim yan. naman, no? So, yun nga. Maybe it needs to be a healthy balance of both. Oh, healthy Diba? balance of both. And kung paano natin ma-achieve yan, ito para mas lalong i-deep natin itong conversation natin. Mas sumaya po ang kwentuhan natin para mas marami pa tayong matutunan. Makakasama naman natin ngayon ang isang expert about dating. At syempre, she's back. Kasi ito yung suki namin, si Coach V. Antonio! Yes! Coach V, come on out! Halika na nga, Coach V! Coach V! Tapusin na natin itong debating ito. Yes! Thank you for having us again. Welcome back, Coach V. Thank you. Okay. Bati ka muna, Coach V, bago natin umpisan itong mainit na salakayan na ito. Yes, magandang umaga sa lahat ng nanonood sa show na to. Kada umaga, syempre, maraming salamat at nandito na naman ako. Excited akong mapag-usapan kung ano ba talaga dapat ang sinusunod. Puso nga ba or isip pagdating sa pag-ibig? Welcome back, Coach V. At kung before, ang naging topic natin ay ang red at green flag sa iyong partner. Ngayon naman ay about the importance of brains. Pagdating sa relationship, Usapang isip-isip brains muna tayo. Tama yan, Pia. Diba? Oo. Diba? Ang mga tanong natin eh, bakit nga ba may mga babaeng na attract sa mga lalaking brainy, kahit hindi naman kagwapuhan, at marami din tayong kilala mga lalaking kahit medyo hindi brainy, ang isang babae, basta maganda, ay okay lang. Oo, tama yan. Sabi ng mga research. Totoo. Sabi nila. Bakit nga ba ganun, Coach V? Ayan. So, sa pag-ibig kasi ideally ang dapat ginagamit ang utak. Dahil kapag hindi ginamit ang utak, ang pagmamahal mismo ang magpapahamak sa'yo. Kaya, kaso, in reality, hindi yan ang nangyayari. Karamihan ay ginagamit ang puso. Pagdating sa, for example, karamihan ng ating mga gentlemen, hindi naman nila kasalanan yun na mas nauuna yung physical. Kasi according to science daw, they have 25% more visual neurons. So visual talaga ang mga lalaki. Kaya beauty muna, karamihan sa kanila. Ayan. Mas matalas pa lang kanilang kanilang mga paningin. kanilang paningin, kaya pala. Okay. Sa mga babae naman, mataas ang risk kapag nagkamali ka sa pagpili ng partner. Kaya minsan, inuuna natin ng brains. Gusto natin ng partner na matalino kasi feeling natin kapag matalino, may future tayo. Feeling lang natin yun minsan. Feeling lang. Oh, ayan. At saka, because tayo yung nagdadalang tao, di ba? And then we have to raise our kids. Yes. And we have to be responsible for this human being. Correct. Di ba? Kaya naman. Pero, Coach V, meron ba dapat, di ba, but you have to apply both. Yes, definitely. Diba? Hindi ka naman mai-in love kung puro utak lang ang pinapairal mo. Hindi na love yun, business na yun. Wala yung kilig, Business di deal ba? na yan. Hindi ka mamomotivate talaga to, fall in love. Because ang pinaka-key motivator pagdating sa relationship is syempre nagsisimula yung attraction. Kailangan may feeling na kinikilig ka. Kasi kung hindi ka kinikilig, kaibigan mo lang yun. Oo, baka BFF lang yun. Ala, ang dami ng tinatamaan sa mga kada natin dyan. So ano dapat ang first comes the heart? Well, ideally, There sa has to panahon be an na yun, attraction, yes, diba? there has to be an attraction. Hindi pwedeng pumili ka ng partner na hindi ka attracted. Pero after the attraction, dyan na papasok yung magtatagal ba kayo or hindi. Diba? Kasi kung attraction lang, pwede, masaya yan sa first 12 months. Because according to science, it takes at least 12 months biochemically for that love to go out of your system. 12 months? Diba? 12 months, yes. So, kapag nalipas na yan, dyan na makikita kung talagang compatible kayo. Compatibility ang pinaka-importante. Compatibility. So, dapat kinikilig ka, attracted ka, pero ang tanong,
pareho ba kayo ng tingin sa future? O baka yung isa gusto tumira sa probinsya, yung isa gusto mag-New York. Di ba? Utak ng paiiralin Ayun. siya. Kaya importanteng may utak factor. Tingnan natin kung bagay tayo in the end. Kasi kung hindi, sayang lang ang time natin, mga besh. It's just gonna lead to heartbreak Yes, ba? heartbreak. And always remember there's 9 billion people in the world. So if paningin mo hindi sila compatible, wag na ipipilit dahil may chance ka para makakilala ng ibang tao. iba, The more nag-hold on ka sa mga maling tao, the more palayo ka sa mga tamang tao. Diba? Remember, utak factor. Utak factor. Totoo ba, Coach V, that the heart is deceitful? Di ba? It is, di ba? Above all things, it's deceitful eh. Kung ano-anong nararamdaman yan eh, di ba? At saka very, very finicky, yung madali bang mag-change. Nagbabago. So katulad nga nung sinabi ko kanina, kapag mali yung gamit ng puso, pwede siyang yun pa ang magpahamak sa'yo. Pero ang puso naman ay very important dahil without the heart, you're not motivated to do anything. Yes. That's the driving force also of our lives. So although love life is called love life, you have to use your brain, but also do not let it 100% drive your love life because it's business life if it's just all the brains. Okay, tanong natin si Lash at saka si Rochelle. Kayo ba ay na-attract sa malalaking brainy kahit hindi kagwapuhan? Ay, Before. Spend most of my time dating... puro ito. Kaso, now, parang doon na lang ako sa gwapo. Kasi men are gonna disappoint me anyway, so doon na ako sa attractive. Why? Bakit yung attraction sa'yo before ay on an intellectual level, tapos ngayon physical na? Because I think it's the way my parents raised me then. Parang they taught us na kapag maghahanap ka ng guy, it has to be very madiskarte sa life and gano'n. So yun yung, kumaga, growing up, yun yung talagang standard ko. Dapat mabrainy, gano'n. Family upbringing. And now, values. you're listening to yourself. Matalino naman si Mahal. pwede naman kasi both. And God, Nasa paraan kung paano mo iuuna. Tanong natin yung magna cum laude. Si Brainy. For me, mas maganda din po kung both na physically attractive tsaka brainy. Pero syempre, since ang tanong po is, attracted ba kayo sa lalaking brainy? Opo, kahit hindi po kagwapuhan, as long as magiging comfortable ka and may sense of humor po siya, parang goods po yun kasama sa life. Doon sila na-attract kapag matalino yung guy. Matalino. Kapag yung deep kausap. Correct. Kasi marami na ding babae nagsasabi ngayon na, di bale hindi pogi, basta nagko-connect kami emotionally and mentally. Kasi mahirap naman kung puro pogi lang. Tinginan lang, kayo di kayo mag-uusap. Wow. Wala mararating ang relationship nyo niyan. Puro tinginan. Ikaw, Justin, basta maganda, okay na, Hindi maganda. Ay, Nung bata ano ba pa sabi ko? tama kasi Baliktad. ma'am, visual yung mga lalaki. So nung bata-bata pa ako, gusto ko maganda talaga. Pero nung naging mature ako, kasi yung wife ko, best friends muna kami. So hindi ko nakita muna yung beauty niya. Nakita ko muna yung ugali niya. So nung naging kami, tsaka ko na-realize na ang ganda pala talaga ng asawa ko. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!